kailan niyo po ba napagkasunduan individually na maglabas po ng ganitong pahayag patungkol po dito sa Supreme Court decision, and how important is this decision? Kung mapapansin niyo po, ang date ng promulgation nung decision sa Duterte versus House of Representatives ay July 25. So gaya nga po nung nakasaad doon sa individual the statement of the individual faculty members, we studied the decision of the Supreme Court in the case entitled Duterte versus House of Representatives. So ilang araw din po na nagpulong po kami sa Constitutional Law Cluster bago po nabuo yung statement at bago po namin ito inihain sa aming mga fellow faculty members kung may mga gusto pong lumagda dun sa statement bago po ito ilabas. Open pa rin po ang statement for other faculty members to join. So hindi pa naman po complete talaga yung ating signatories. So I understand may mga lumalagda pa rin po. Okay. Pero nga po, gaano po ba ka-importante itong issue na ito to actually prompt individual professors dyan po sa College of Law to issue this statement? Gaano ka-importante po ito? Siguro po dahil ito na po yung pangalawang statement. Naglabas din po kami nung statement. May nauna po kaming statement, yung to forthwith proceed. Yeah. So ito po ay pangalawa na at talaga pong pinapahiwatig nito kung gaano po kahalaga itong impeachment. Itong impeachment process at maunawaan po nating lahat, hindi lamang po ng mga nasa akademikong panligal, na lahat po maunawaan natin ang kalagahan ng impeachment. So una po sa lahat, itong impeachment po ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito po ay parang nag-iisang paraan. Nagkaroon po tayo ng kaunting dagdag dito na nagkaroon po ng co-warrant of proceedings laban kay Sereno. Justice Sereno. No? Pero bukod po doon, ito po ang natatanging paraan upang, yun nga pong binabanggit natin, yung ating mga high officials, kasi ilan lang naman po sa mga officials natin ang maaaring matanggal sa pwesto sa pamamaraan ng impeachment at conviction sa impeachment trial upang ating palawigin yung tinatawag natin sa saligang batas na public accountability. Kaya po ito mahalaga. Pangalawa po, hindi po siya, tama naman po, no? Hindi po siya ordinaryong proseso, ngunit dahil po ito ay nakasaad sa saligang batas, dapat po siguro hindi naman tayo magulat kung sa mga pagkakataon na kinakailangan po nating umpisahan ang ganitong proseso, na ito ay maaari nating gawin, no? Maaari nating isulong. Kaya po mahalaga na tuloy-tuloy natin pag-usapan ang impeachment at ngayon nga po ang nakahain ay ang impeachment laban sa ating Vice Presidente. At dahil po isa siya sa pinakamataas natin na opisyal, dapat maunawaan ng lahat kung bakit ganito na lamang ang napatuloy natin pinag-uusapan kung ano ang mga nangyayari. Okay, bago po natin puntahan yung substantive issues na pinag-usapan po dito sa pahayag individually ng mga professor po dyan sa College of Law ng UP, gusto ko pong tanongin kayo personally, and siguro if you're aware of the siguro impressions or sentiments of some of your fellow professors, medyo may pagkagulat ba sa inyo, pagkadismaya dito sa naging desisyon ng Supreme Court? May mga iba't ibang pananaw din po kaming mga professor. So siguro po yung nakasaad dun sa aming statement. Yan na po yung kung saan kami nagkakaroon ng agreement, yung general principles natin na nakakasaad dun sa statement. Ako po personally, nagulat po ako sa nilalaman ng decision. Dahil po, yung mga nauna pong, ang biro ko nga po dito sa college, dahil nasa second semester pa po tayo nung nagkaroon ng unang statement. No? So ang biro ko po dun sa mga estudyante ko, malalaman nila yung edad ko dahil nadaanan ko po yung lahat ng mga naunang impeachment. No? So
yung kay Justice Corona, at bago po nun, yung kay former President Joseph Estrada. At taon-taon, itinuturo namin yung mga desisyon na inilabas din ng Korte Suprema doon sa mga naunang mga impeachment proceedings, no? Yung kay President Joseph Estrada, lalo na po yung kay former Chief Justice Corona, kung saan may mga petition din na naghain upang i-nullify, no, yung kanyang impeachment at yung subsequent trial niya. Kaya lang hindi na po yun dinesisyonan ng ating Korte Suprema. So pagbabatayan po yung mga kaalaman ko bilang abogado at akademiko na inaral yung mga naunang desisyon na yon, may mga ilang bagay na nakakagulat. Okay. Sige po, isa-isahin po natin. Ay, sorry po. Ano po yung kino-consider nyo na talagang nakakagulat and most objectionable dito po sa desisyon ng Korte Suprema ngayon? At sa akin kasi yung proseso ko ng pagbasa ng desisyon, mahalaga kasing tingnan kung paano ang magiging implementasyon nung nakasaad sa desisyon. So gaya po nung nasabi nyo kanina, ang decision po, ang nakasaad dito ay invalid at unconstitutional yung articles of impeachment for two reasons. Number one, nagkaroon ng dahil po iba siyang proseso doon sa paghain ng verified complaint. Meron po kasing naunang 3 verified complaint. Siya po ay barred na nung tinatawag natin na 1-year bar rule. At yung pangalawa naman pong dahilan ay dahil doon sa proseso kung paano din nagkaroon ng adoption at transmittal nung complaint, no, filed by 1/3 of the members of the House that became the articles of impeachment, no. So mabigat po 'yon dahil ultimately sinabi na din po ng Korte Suprema na hindi nagkaroon ng jurisdiction ang Senado upang ipagpatuloy niya yung kanyang impeachment trial. So yun po yung mabigat. So unang-una po doon, kung babalikan po natin yung mga naunang kaso, Francisco versus House of Representatives, at yung sumunod po doon, Gutierrez versus House of Representatives, ang nakasaad po kasi doon, yung tinatawag po nating 1-year bar rule. Minsan lang, sa isang taon, maaaring magkaroon ng impeachment process laban sa isang impeachable official, tulad ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema. Ang nakasaad po kasi doon, nagkakaroon lamang ng 1-year bar rule kung ang complaint ay filed, whether by a member of the House or by member of the public and endorsed by member of the House.